party ngayon? Apo. Nakakaganda kasi yung decoration ni teacher eh. Ayan, happy, ano sabi? Heart Day. Happy Heart Day, ayan. Heart pala ngayon, ayan. So, good morning sa mga kapatid. Anong pitsa ngayon? February 13. So, sabi nga nila, dispiras pala ngayon. Next, dispiras na. Hello, Sancho. Dispiras na ng mga araw ng grabe kayo Ayan, bukas nakahanda na ba yung mga tatay? Ano yung mga iniisip para sa mga nanay? Excited ako yung mga may social someone dyan, meron ba? Mukha naman wala. Yan, so sabi nga araw ng mga puso, sabi niya, ano ko na mga puso? Ganyan? Parang hindi ko na nararamdaman yan, Nax. Ayan, sabi nga dito sa 1 Corinthians, tamang-tama, nakita ko dito eh. Sabi dito, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. So, ang pinakamahalaga daw sa atin ay pagmamahal. Katulad ng natin kanina, yung devotion natin kanina, gaano natin kamahal yung Lord? Bakit nga ba tayo nagmahal? Bakit tayo nakakaramdam ng pagmamahal? Kasi sabi sa Bible, ang Lord ang unang nagmahal sa atin. So siya yung unang nagmahal, kaya tayo nakakaranas ng pagmamahal. So sa oras na ito, bago tayo makikipag-date, bago tayo mag-iisip ng mga iririgalo para sa ating Valentino or Valentina bukas, ayan, iisip aside muna natin ang lahat ng mga special someone. Ipupukus muna natin yung ating sarili sa pakikipag-date kay Lord sa oras na ito. So, handa na ba tayong makikipag-date kay Lord? Amen. Amen. Sabi nga dito sa kanta, lahat daw ay naiiba, nagbabago, kumukupas, pero ang tanging pag-ibig lang ng Lord ay hindi kumukupas. So sa oras na ito, sa ating pagkakantahan, hayaan natin na i-remind tayo kung gaano tayo mahal ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, hayaan niyo po, Ama, na patuloy ka namin, Panginoon, na handugan ng isang awit, Panginoon, para sa inyo, Lord God. Tanggapin mo, Panginoon, ang awiting ito na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon, kung paano namin paalalahanin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Salamat po, Ama, sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin, Lord God. Kaya kami nakakaranas ng pagmamahal, Panginoon, dahil ikaw yung nagturo sa amin, Panginoon. Kaya hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin ipaparanas o ipaparamdam sa inyo, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba sa oras na ito, God. Purihin ka, Panginoon. Lahat ay nag-iba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit nga nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, ako'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo
Ako'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang laging pinagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di magmamahuan pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari,
maraming salamat, O Diyos. Kaya niyo po, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Patuloy kami nagpapakumbaba sa inyo, aming Ama. Alam namin, Lord God, na sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, sa kabila ng aming katigasan ng aming mga ulo, Lord God, sa kabila ng aming pagsasanggalang sa inyo, aming Ama, tunay nga, Lord, ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa katapatan mo sa amin, Lord God. Alam namin, Panginoon, hindi namin matumbasan, Panginoon, ang pag-ibig na binigay mo sa amin, Lord God. Ngunit sa oras na ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming maitaas sa oras na ito, na magiging mabangong samyo kami, Ama, sa aming panambahan sa oras na ito, Lord God. Binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, upang malaya ka, Panginoon, na magturo sa amin, magtuwid sa amin, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mapagpakumbabang puso, Lord God, upang patuloy namin marinig ang iyong tinig, aming Ama. Lord God, malaya ka na kumilos sa buhay ng bawat isang naririto, Lord God. Itago mo sa inyong likuran, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa kongregasyong ito, Lord God. At hayaan niyo po, Panginoon, sa kanilang pagsasalita, Ama, ikaw yung aming marinig. Ikaw yung aming makita, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat pagtuturo mo sa amin ay patuloy naming mapagbubulay-bulayan yung aming pagkukulang, yung aming kamalian, at yung pagtuturo mo sa amin kung paano kami mabuhay ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo namin, Panginoon, inaalay ang oras na ito, ang araw na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin na may kasamang pasasalamat sa tayong pangalan lamang ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang
Sige po, pwede na po. Tulog pa po sila. Good morning po sa bawat isa. Ayan, good morning. Tunay nga po nakaka-bless. Na-bless po ba ang bawat isa sa kantahan natin? Amen. Tunay po nakaka-bless, di ba po? At alam naman po natin na may special naman po talaga na magaganap na po. Di lang naman ngayon, gabi bukas. Ano po meron bukas? Ewan, may mga Peter po dito sa harapan. Ano po meron bukas? Sahod? Sahod lang daw po magaganap. Pero yun, pwede po bang hindian niyo po muna yung katabi ninyo, kaliwat kanan, harap at likod? Yan, kawayan niyo po, yan. Kayo po yung nagagalak at kasama po namin kayo ngayong umaga. Yan. Ngayon naman po, tingin naman po kayo sa taas at sa gilid ng ating church. Ano po nakikita niyo? Wala. Balloons, yan. Di ba po? Dahil po this month po, sineselebrate po natin ang ating love month. So, yan. Pwede po bang batiin naman natin yung ating mga katabi ng Happy Valentine's? Bawal po Peter dito. Itian niyo po. Yan. Ang Valentine's naman po, hindi lang naman po exclusive sa mga may partner, di ba po, sa mga may mag-asawa, sa mga, di ba, self-love. Yes. Di ba, tama, self-love. Di ba, umiikot din siya sa family natin, sa ating mga kaibigan, close friends, and even sa ating Panginoon. Tama po ba? So, yan. So, sana po ngayon po ay, so, sana po ngayon po ay atin pong ihanda ng ating sarili at tayo po ay makikinig po ng ating mensahe po ng Lord na nanggagaling sa Lord. Yan, mensahe po ng ating pastor. So, ihanda na po natin ang ating mga tatlong, ano nga po yun, P? Bible, ballpen at book note. Yes, malusot. Book note. Yan. At palakpakan po natin ng Lord sabay ng ating mga special guest po. Pastor Boyet Mindol. Ay, lalakas pa yan. Pwede po ba akong magtabi? And good morning po. Good morning. Okay, sabihin mo sa katabi mo, namiss kita. Pwede. Hindi ko sure. So, salamat sa Lord na nandito po tayo ngayon. Po, at na-miss ko po yung gawain dito. No? Na-miss ko. Matagal na po akong pinag-speak ni Pastora. Talagang Pastora Mildred. Then sabi ko, ayoko kasi mag-speak ng online. hindi ko kayo madama, hindi ko kayo makita. To be honest, nahihirapan pa rin talaga ako na maka-adjust no, pagdating sa online. No? Mas gusto ko na nandito sa lugar kong ito. Kaya sabi ko, pagka bumalik na yung physical, saka na lang ako dadalaw. Kaya tagal talaga. Medyo mahaba yung panahon. No? Kaya salamat sa Lord na nandito tayo at nakakapag-physical service na po tayo. Wala ng Omicron, tama mo ba? Wala ng COVID. Okay na po. So, ayan, dahil, no, yun nga, tayo po ay, no, hindi naman masama, hindi naman po masama, kasi some of the Christian believers, sabi nila, hindi dapat nag-celebrate ng Valentine's daw, no? Dahil yan daw ay makamundo, no? Makamundong gawain daw. So, hindi naman, dahil ang pagmamahal ay galing po yan sa Diyos, gaya po nung na-share na kapatid natin kaganina. At dapat, kung meron pong mga taong palagi pong in love, yung mga mananampalataya. Amen ba? Yung mga ulit, tabi mo mukha bang in love ba? Medyo, ayan. Medyo. So, dapat palagi tayong in love po. Lalo na sa Panginoon, lalo na sa Lord, no? Dapat patuloy nating minamahal yung ating Panginoon. At alam nyo, no, kapag ka may love, courtship, and dating na seminar sa mga kabataan, usually, ang isa po sa nagiging tanong po nila ay meron ba? Hello. Hi, guys. Hello. Tingin po natin yung microphone. Ayan, okay. Praise God na po. So, may mga nagtatanong ng mga kabataan palagi kapag love, courtship, and dating seminar po. Sabi nila, totoo ba, Pastor, yung kasabihang first love never dies?
Totoo daw ba yung unang pagmamahal ay hindi talaga nawawala? Totoo daw ba yun? Ay, yung unang pagmamahal hindi daw po nawawala. No? Siguro, ang sagot depende siguro sa mahal mo. Kung hindi mo nakatuluyan, ay kalimutan mo na. Hayaan mo na ibaon sa limot. Kung hindi mo nakatuluyan mo. No? Amen daw. No? Kung hindi yung first time mo nakatuluyan mo, hayaan mo na, ilibing mo na siya. Okay? No? So, pero alam niyo po, no, sa totoo lang yung pagmamahal, no, napaka-crucial na to, no? Pero sa totoo lang, in reality, yung pagmamahal parang nababawasan kung minsan. Tama ba? Nag-agree ba kayo? No, kung minsan, hindi naman siya nawawala, lalo na kung nakatuloy mo. Pero sometimes parang nababawasan. No, parang minsan, di ba, parang yung may kasabihin niya, parang nanlalamig sa pagmamahal. Ano po? Tama ba? Para bang hindi na kasing init nung dati yung love, wala nang yung ibang term, wala na daw parang kuryente. No, samantalang dati, magkadikit lang yung siko, para ka nang kinukuryente. No? Parang may 1 million volts na pumapasok sa katawan mo. At talagang kinikilig ka ng todo. No po? So, alam niyo po, no, yun po yung isa po sa bagay na dapat po natin pong iniingatan, lalo na yung pagmamahal natin sa Lord. So, sa lahat po, no, ang pag-usapan po natin ngayon, ayan, ay pinamagatan po natin paano mapapanatili ang pagmamahal. Sabihin nga natin, paano mapapanatili? Sigaw po natin yung salitang ang pagmamahal. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa umaga po ito. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa ligtas at maayos na pagdala niyo sa amin dito. At salamat po, minsan pa sa opportunity na bilang mga anak mo, nagkakatipon kami dito upang sumamba, upang manalangin, at higit sa lahat mag-aral at makinig ng iyong salita. And Father, we pray, Lord, na tulungan niyo po kami. Hiling po namin ang presensya niyo, yung kapangyarihan ng Banalang Espiritu, ang siya pong malahaya pong gumalaw at kumilos sa amin. Because we declare, God, na it's not by might, it's not by power, but it's by your Holy Spirit alone, Lord. Ang pagbabago ng aming buhay, ang pagbabago ng aming damdamin at kaisipan, Panginoon. Kaya Panginoon, iniimbitahan namin ang iyong presensya, Lord. And Father, we rebuke any works of the enemies, lahat po ng panggugulo ng kaaway, kasinungalingan, mga tukso ng kaaway, ay patuloy po namin itong winawasak at inataboy sa lugar pong ito. Father, we pray ang iyong banal na spirito at ang iyong mga anghel ang siyang aming pumaranasan. Hindi lang dito, Lord, sa lugar na ito, maging sa naaabot ng tinig na ito. Hinihiling rin namin ang iyong pagpapala sa kanila, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ay patuloy po nilang maranasan, Lord, sa bawat isa na naaabot ng mensahe at ng tinig na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kayo po yung tangi pong maging tagapagturo namin sa umaga pong ito. Itong aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ka ang Panginoon. Amen. Amen. So, alam niyo po, no, una po sa lahat, no, sabi po na-share nga rin po ng kapatid natin kaganina, sabi po in the book of 1 John chapter 4 verse 19, napakaganda paalala po dito. Basahin po natin po dyan. Basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. No? 1, 2, 3, go! Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Mas malakas pa ulit, para kay Lord po. 1, 2, 3, go! Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. No, napakalinaw po, marunong tayo magmahal. No, namamahal natin ang ating kapwa, ang ating asawa, ang ating anak, ang ating pong kapamilya. No, very clear, napakalino. Sabi ng Bible, natututo tayong magmahal dahil siya yung unang nagpadama ng pagmamahal sa atin. So napakalinaw. No, kung gusto mong matuto ng pagmamahal, kailangan nating matutunan yan, hindi po sa mundo, kundi sa Diyos. Hello? Kasi kapag ibang pagmamahal yung naunawaan natin, na ituro sa atin, maliligaw talaga tayo. Talagang imbis na mapabuti yung pagsasama, minsan lalong gumugulo. Hello, dahil alam nyo, no, nung naaral ko nga po yung definition ng love, no, palagi ko pong nisi-share to, dahil alam nyo, kapag tinignan ang definition ng love kahit sa encyclopedia, hindi nila kayang i-define. Ang sasabihin ng encyclopedia, tingnan mo yung sex and emotions. So, kung gusto mo daw malaman ang kahulugan ng pagmamahal, aralin mo yung sex at saka yung emotion. Mali. No, hindi po about sex ang love.
Hindi rin po emotions. No? Kaya ang daming, even mga young people ngayon na naliligaw, akala nila kapag kamahal ka, it's all about sex. Hindi po, mali po yun. No po? Kaya kailangan nating maintindihan talaga kung gusto mong manatili yung pagmamahal sa pagsasama sa mag-asawa, sa loob ng bahay, kailangan nating matutunan to higit sa lahat kay Lord. Kasi siya yung higit na magtuturo dito ng tama. Amen ba? At alam niyo, palagi ko pong na bibigay ng illustration kapag nagme-marriage counseling seminar ko ako. Yung patungkol po sa triangle, di ba? Yung pagmamahal, parang ano yan, parang figure yan na kailangan na yung tatsulok na po. Palagi pong pinapaliwanag namin ng misis ko sa bago pong lalo na yung mga kabataan pong ikinakasal. Sabi ko, na parang triangle yan, na kung saan sa simula kayo ay magkaiba at magkalayo ng kaisipan, ng damdamin, na magkaiba kayo ng kultura, magkaiba kayo ng pag-uugali, ng pamilyang kinabilangan, magkalayo kayo. Pero all the more, pakinggan po mabuti, all the more na ang bawat isa magkalayo man, magkaiba man, kapag patuloy kayong lumalapit ng sabay sa Diyos, lalo kayo nagiging magkalapit. Tama ho ba? Na nagsimula ang layo ng space nyo, ang layo nung magkaiba kayo, tama ho ba? Pero all the more na lumalapit kayo kay God, na siyang sentro, na siyang dapat na nauunat na sa taas, all the more nagiging magkalapit yung damdamin nyo. Naintindihan mo ba? Napakahalaga, kailangan natin maintindihan po ito. At paano natin mapapanatili ang pagmamahal? Number one, bago ko po bigyan yung punto, alam niyo po, marami pong example sa Bible, sa Old Testament and New Testament, about sa mga tao, mga anak ng Diyos na talagang nagpakita ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Pero alam niyo, nung inaaral ko po, actually, part of this na i-share ko ngayon, naaral ko last week na-share ko sa Marila, sa Mikawayan. Church natin po sa Mikawayan. At alam niyo, sabi ko, ang inaaral ko ito, nakagawa ko ng 3 outline. Sabi ko, namamangha ako talaga ng todo. Lalo na po, aralin natin po yung some of the situations ni Mary of Bethany. Sabihin nga natin, Mary of Bethany. Mary of Bethany. Ayan, po. So, alam niyo, ang dami namang nagmahal kay Jesus, lalo na sa New Testament. Kaya lang, sa totoo lang, yung ibang pagmamahal, kahit nga yung 12 disciples, nung bandang huli nila, para bang tinalikuran nila yung love nila kay Jesus. Tama ba? Hello, di ba? Na si Peter, talagang tinatuan niya pa si Jesus. Mostly lahat ng disciples, iniwan si Jesus nung ipapako na siya sa krus. Pero alam niyo, nakakamangha, ng maraming kababaihan, at isa na po doon si Mary of Bethany, na talagang hindi niya iniwan ng Panginoon. Kahit sa kahuli-huling sandali, nandun sila, yung mga kababaihan, nandun sila, even pinapako na si Jesus sa cross. Nandun pa rin sila, nananatili pa rin yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. So the first reminder na kailangan natin makita po dito, paano mananatili ang pagmamahal? By the way, makinig pong mabuti. I'm not saying this teachings or preaching na to para pukawin yung pagmamahal ng hindi pa naman dapat. Gusto ko lang pong bigyan ng konting warning. Kung nag-aaral ka pa, okay lang magka-crush. Sabihin mo, kung bata pa yan, okay lang magka-crush kung nag-aaral ka pa. Pero wag ka po nang mai-in-love. Amen ba? Bawal pang mag-boyfriend and girlfriend yung mga nag-aaral. Yung mga ate po yun tapos na mag-aaral, nagtatrabaho na, hindi pa nagbo-boyfriend girlfriend. Pag-pray nyo muna sila, bago kayo. Naintindihan ba? Ayan. Ipag-fasting nyo muna sila na magka-boyfriend girlfriend na yung mga nagtatrabaho na. Amen ba? Pero yung mga nag-aaral pa, please, yung palagi kong napipikon ako, sabi ko, itong mga batang to, nagde-date na. Galing sa nanay tatay nila yung pinande-date, diba? Pinabibili ng bulaklak, nangingi ng pera sa nanay, sa tatay, di ba? Pero yung nanay tatay niya, hindi niya mabigla ng kahit na chocolate o candy na. Tapos sa ibang tao, todo-todo ka, bibili ka ng mga roses at saka mga chocolates. Di ba? Parang nasaan po yung katinuan po doon. Wag ho muna, yung mga bata dito nag-aaral pa, bawal pang mag-boyfriend, girlfriend. Pagka-graduate na, naintindihan mo ba? So, habang inaaral po natin po ito, may this message be a reminder for us. Sa mga mag-asawa, pwedeng i-apply po ito naintindihan mo ba? Pwedeng i-apply yung matututunan natin paano mapapanatili yung pagmamahal sa ating pong mga mahal sa buhay. Even naman sa mga kabataang nandito, sa iyong kapatid, sa iyong magulang,
No po, at lalo na kay Lord. No? Yun yung isipin muna natin. Huwag mo muna isipin yung crush mo ngayon. Hindi to para kay crush. Naintindihan ba? Hindi to para kay crush. Para kay Lord muna to. Para sa magulang mo to. Para sa kapatid mo to. No po? Yun po yung kailangan natin isipin. At sa mga mag-asawa, pwede natin i-apply to bilang mag-asawa. At higit sa lahat, bilang para pagmamahal rin natin kay Lord. Okay ba? So number 1, the first point na gusto ko nating ipaalala, paano mapapanatili ang pagmamahal sa Diyos o even sa ating pong mga mahal sa buhay, sa asawa. Number 1 ay kailangan nating maglaan ng panahon at pakikinig. Sabihin nga natin, maglaan. Sabihin natin ng panahon. Sabihin natin, pakikinig. Yan, po, alam nyo, no? Yung story nga po kay nag-iiligan na. No? Eto na, bakit ba ako naka-attend ngayon? No, minsan yun yung problema talaga, di ba? Para bang damdamin niya, lalo na ng ibang mga nanay na wala ka ng panahon sa akin, puro ka na lang trabaho. Ba, yung mga ganyang litanya sa loob ng bahay. Di ba, mas mahal mo yung barkada mo kaysa sa akin. No, kapag ka-day off mo, nasa barkada ka, imbis na dito ka kasama namin yung pamilya. No, para bang mas masaya kang kasama sila. Sige, sila na yung pakasalan mo. Amen ba? Pero alam nyo, talagang para manatili yung love, yung feeling in love sa bawat isa. Wala talaga. Talagang tama yung kasabihang love spells time. No po? Ulitin ko, love spells time. Kung talagang mahal mo ang tao yan, magbibigay ka ng panahon sa kanya. Higit sa lahat ng tao, higit sa lahat ng bagay. So kung mahal mo ang asawa mo, dapat may oras ka para sa kanya. Amen ba? Amen. Mahina po. Amen po ba? Amen. Okay, sabi mo sa katabi mo, asawa mo yan, magbigay ka naman ng time sa akin. Yeah. Diba? Diba? So ganun rin po kay Lord. Alam niyo, marami pong mga nalalamig sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi nauubos yung oras nila sa napakaraming bagay. Nagkukulang yung pahin nila kay Lord. Diba? Nagkukulang, no? Kaya kailangan natin maglaan ng panahon. Kung mahal mo ang anak mo, no? Kailangan mong bigyan ng time. Tiyagaan mo yung anak mo. No? Tiyagaan mong turuan, tiyagaan mong samahan, tiyagaan mong ipanalangin, tiyagaan mo ng lahat ng bagay, bigyan mo ng panahon ng pamilya mo. Naintindihan niyo ba? Alam niyo, kagabi po, na nakakalungkot talaga. Sabi ko, nadudurog yung puso ko kapag dumadalo po ako ng libing. No? May kinundak po kami ng funeral service kagabi. Na nakakalungkot dahil kabataang lalaki, 17 years old, napakabata pa. Sabi ko, na namatay. Namatay po yung kabataang lalaki na to. Na magka-college na sana. College na sana. At alam niyo, nung habang nagsasalita yung nanay, iyak ng nanay. Mabuti nga daw nakapagsalita na kagabi kasi nung unang gabi po ng burol, talagang wala po. Nakatulala lang yung nanay kasi even lahat sila shock, yung buong family shock dahil hindi nila expect na yung anak nilang lalaki ay mamamatay. No? At ang kwento linigtas yung bunso niyang kapatid, naligo sila sa dagat, sa Pangasinan. Naligo sa dagat, ligtas yung kapatid, tapos siya yung naiwan doon, siya yung ang lalaki lang ng alon, talagang wala kinain ng alon yung kabataan na to. At namatay. Nakita after a few days. Talagang iyak ng iyak. At alam niyo, hindi ko makalimutan sabihin, yung nanay sabi niya, anak, patawarin mo ko. Hindi siya nang hingi ng tawad, patawarin mo ko anak, patawarin mo ko anak, patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko sa'yo, patawarin mo ko kapag napapagalitan kita, patawarin mo ko pag ganito. Diba? So alam niyo, talagang kuminsan yung pagsisisi dumarating sa huli kapag wala na, minsan doon mo nakikita. Naintindihan niyo ba? So alam niyo yung panahon, napakahalaga yan. Hindi mo alam kung hanggang kailan kasama yung asawa mo, hindi mo alam kung hanggang kailan kasama yung anak mo. Intindihan nyo ba? No? Na kailangan nating habang nandyan pa maglaan tayo ng panahon sa kanila at pakikinig, lalo na yung pakikinig. No, isang nakaka-appreciate ko po kay Mary of Bethany. Basahin po natin po yung Bible. In the book of Luke, chapter 10 from verses 38 to 39. Dito po natin makikita po yan. So, medyo aralin nga po natin yung buhay ni Mary of Bethany na talagang napakita na sobrang mahal niya si Jesus talaga. Sobrang mahal ng babaeng ito ang Panginoong Jesus. Sabi po dyan, samahan niyo po ako sa pagbabasa po, please. Verse 38 and 39. 1, 2, 3, go!
Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Yan. Napakalinaw, very clear, mga kapatid. Unang encounter pa lang ni Marta na naisulat sa Bible, unang-unang na nakaka-amaze, yung bahay nila ay bukas sa Panginoon. Nung bukas yung bahay nila kay Lord. Alam nyo, i-encourage ko po kayong patuloy, lalo na yung mga magulang na nandito. Sana buksan nyo yung gawain ng Panginoon sa bahay nyo. So, lalo na kung higit nung kailangan ng Panginoon, kung madalas kayong away ng away sa loob ng bahay. No? Please po. Kailangan yung papasukin ng Panginoon sa loob ng bahay nyo. No, kulitin niyo po si pastor at ang mga leader ng church, mag-Bible study kayo sa bahay namin. Kasi wala pong ibang magtuturo sa inyo about love kundi ang Panginoon. Kailangan natin ng tulong ng Diyos ngayon, lalo na sa panahon po ito. So sila Mary and Martha, alam niyo, nakaka-amaze po. Dahil si Jesus, every time na dadaan siya ng Bethany, hindi po mawawala, napapasok siya sa bahay nila Mary and Martha at ni Lazarus. Bakit? Kasi palaging welcome ang Lord sa kanila eh. Palaging welcome, palagi nilang pinaghahandaan, palagi nilang binibigay yung best nila para kay Jesus. Kaya yung pagmamahal naman nila kay Lord, talagang lalong nag-uumapaw, lalong tumitindi. Bakit? Kasi palagi sila naglalaan ng panahon. No, specifically, lalo na po si Mary. No, ito yung story na kung saan may, di ba, tatlo magkakapatid, si Martha, si Lazarus, at saka si Mary. No, na taga Bethany. Diba? Pero sabi po ng Bible, si Martha, abalang-abala siya sa saan? Sa gawaing bahay daw. Yan. Sa paghahanda. No, na hindi naman masama, mga kapatid. Listen carefully. Hindi masama na pagsilbihan niya si Jesus. Tama lang na ipaghanda niya ng makakain, bigyan niya ng masasarap na ulam, paglutuan ng special na putahe si Jesus. Okay lang yun. Dapat lang yun. Kaya lang, naging mali, nagkaroon ng problema, kaya siya rin-rebuke, di ba? Kasi di ba kaka-prepare niya, di ba? Nairitan na siya eh. Diba? Tapos dinapitan niya si Jesus, sabi sa story, na kung babasahin niyo na lang po ng buo sa bahay, linapitan niya si Jesus at nagalit siya kay Jesus at gusto niyang turuan kung ano yung dapat gawin ni Jesus. Sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam na ako, sobrang pagod na, amoy bawang sibuyas na ako, kaka-prepare ng pagkain para sa ating lahat. Tapos yung kapatid kong babae nandito, na nakaupo sa paanan mo at nakikinig at walang ginagawa, hindi man ako tulungan. Sabi niya, Lord, utusan mo yung kapatid ko, natulungan naman ako. Yung sabi po ni Martha kay Jesus. Pero anong sabi ng Panginoon? Ano yung natatanda natin sabi ni Lord kay Martha? Diba? Sabi niya, Martha, gulong-gulo ka. No? Sabi nga, mukha ka ng bruha. Mag-ayos ay, hindi, mag-ayos ka diba? Diba sabi ni Jesus, diba, gulong-gulo ka, Martha. Masyado kang naliligalig ng napakaraming bagay. Pero ang sabi ni Jesus, pero mas pinili ni Mary ang pinakamabuti at hindi yun tatanggalin sa kanya. Ano ba yung ginawa ni Mary? Diba, mas inuna niya pong maglaan ng panahon at pakikinig sa Panginoon. Hello, hindi po masamang maglingkod. Hindi rin po masamang magtrabaho. Hindi po masamang mag-aral. Lahat yan, mabuti lahat yan. Dapat lahat yan. Pero dapat inuuna natin higit yung ating pong paglalaan ng panahon at pakikinig sa Diyos. Dahil kung hindi, mga kapatid, doon tayo nagiging reklamador, doon tayo mabilis magalit, doon natin inuutusan pa natin ang Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin. Katulad po ni Martha. Naintindihan po ba? So mga kapatid, kung medyo parang ikaw na to, para ka ng si Martha na babae o Martha na lalaki, pakibalikan po yung ating pong paglalaan ng panahon sa Panginoon at pakikinig. Lalo na po sa salita ng Diyos. Naintindihan mo ba? Balikan natin, inuuna ba natin talaga ang Lord? Priority ba natin yung pag-attend ng church, pag-attend ng Bible study? Priority ba natin yung pagbabasa ng Biblia? Alam niyo, natutuwa po ako, no? Talaga na-bless ako nung last na prayer and fasting. Nagkasundo kami mga full-time. Alam ko, na-share na rin ni Pastora Mildred ko. At dapat, alam niyo, next year po, required na po ang lahat ng elder tsaka mga ministry head po dito.
Nagkasundo po kami na babasahin natin ang buong New Testament for 21 days habang naka-fasting. No? Kasi alam niyo, sabi ko nga, nag-confess ako sa church at sa may kawayan nung mga nakarang pangaral. Sabi ko, never ko pang nagawa na nabasa ang buong New Testament for 21 days. Never pa. No, pinipilit kong basahin taon-taon ang Bible, ang buong Bible, once a year. Buong Bible, once a year. Na kung minsan nga, para bang masipag ako ng January, nagiging tapat na bilaw almost parehas lang tayo ng damdamin at na pinagdaraanan rin. Pagdating ng January, sipag ko niya. Pero kalagitnaan sa sobrang daming ginagawa, sometimes, napakakaligtaan ko, to be honest, nakakaligtaan ko. Tapos pagdating ng September, October, nagkukumahog na naman ako dyan. Sabi ko, kailangan ko mabasa ang Bible, kailangan ko basahin ang buong Bible. No, nagkukumahog ako. At alam niyo, sabi ko nga, isa pang bagay na i-confess ko, sabi ko, alam niyo, nung mga bago po yung last year, sabi ko, masyado po akong nahook rin po sa panonood ng mga video sa Facebook. No, na every night, no, after kong lahat ng gawin, no, mga 9 o'clock ng gabi, after namin kumain, after kong mag-pray, at magbasa ng konti ng Bible, ang gagawin ko, bago akong matulog, sabi ko magre-relax muna ako, manunood muna ako ng mga videos sa Facebook. Kasi may paborito po akong yung interesting engineering ng mga videos na-amaze pa rin ako until now, yung mga bagong technology, bagong mga invention na gusto ko pa rin, updated pa rin ako about engineering. No, kasi yun po yung naging course ko no college. Sabi ko, tuwan-tuwa ako na makita yung mga bagong technology. Talagang, hindi ko napapansin. Alam niyo, sabi ko, hindi ko napapansin. 9 o'clock ng gabi bago matulog, ang sasabihin ko lang, gusto ko lang namang mag-relax, gusto ko lang namang magpahinga sa buong maghapon na sobrang pagod. Na po, ang gagawin ko, nood ng videos, hindi ko namamalayan, sometimes 1 oras na, 2 oras na, and worse, sometimes, inaabot ako ng alas 12, about 3 hours na pala akong nanonood ng mga videos. Na po, hindi ko na namamalayan. Na po, at alam niyo, nung prayer and fasting, sabi ko, Lord, pati yung pag-Facebook ko, lalo na yung panonood ko ng videos, isusuko ko yan sa'yo. Isusuko ko yan sa'yo, Panginoon. At alam niyo na-discover ko, kapag ka talagang seryoso ka pala sa pagbabasa ng Bible, maglaan ka lang, please makinig mabuti, maglaan ka lang ng 1 oras hanggang 1 oras at kalahating pagbabasa ng Bible. Less than 20 days. Wala pa pong 21 days. Hindi pa tapos ang 21 days. Nabasa na namin yung buong Bible. No, kung ipagpapaliban mo lang yung 1 oras ng pagpe-Facebook mo, wala pang 21 araw. Tapos mong basahin ang buong New Testament. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya sabihin mo, bawas-bawasan, kapatid, ang pagpe-Facebook. Parang ayaw. Parang nakasimangon, pati mata natin gumugunod. Pastor, sabihin mo na ang lahat, wag lang yan. Mag-aaway tayo dyan. Bakit hindi na ako makalabas dito ng buhay? Naintindihan niyo ba? Alam niyo po, yun yung reality. Kung talagang mahal natin sa Lord, kung gusto natin, talagang mahal natin ang salita ng Diyos, bawasan mo lang yung pag-Facebook mo, pag-YouTube mo, pag-Netflix mo, kapatid. Kahit 1 oras lang, mababasa mo ang buong New Testament for less than 21 days. Bakit ko po nasabi? Kasi naranasan ko eh. Naranasan po namin yung mga full-time eh. Kaya nga po next year, ang challenge namin for 40 days. Baka hindi pa namin kayanin ng 21 days yung buong Old and New Testament eh. Sabi ko, doon muna tayo, paunti-unti, 40 days natin babasahin ang buong Bible, starting ng January 1 hanggang February 10 next year. Kasi kailangan natin nagpapakita ng halimbawa, lalo na sa mga kapatiran natin. At hindi po kami mag-uutos sa mga bagay na hindi namin gagawin at ginagawa. Naintindihan po ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka, kapatid. Magbabasa tayo ng Bible next year. Nang seryoso. Amen ba? So, kailangan nating maglaan talaga ng panahon. Lalo na sa pakikinig. Every time na nagpe-pray tayo, kinakausap natin ng Lord. Pero every time na nagbabasa tayo ng Bible, pinakikinggan natin ang Diyos in return kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. Naintindihan po ba? Hello? Na po?
So yun po yung unang punto po natin. Now, by the way, sabi nga po ng Bible in the book of James chapter 1 verses 19 to 20, sabi po ng Biblia, samahan niyo po ako muli sa pagbabasa. 1, 2, 3, go! Mga kapatid ko minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Verse 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Napakalinaw po. Gusto ng Lord na naglalaan tayo ng panahon at higit sa lahat nakikinig kung talagang gusto natin manatili ang pagmamahal. Pagmamahal sa asawa, kailangan ng panahon, kailangan makinig. Maraming pag-aaway ng mag-asawa kasi ayaw pong makinig. Gusto niya yung boses niya lang ang palaging malakas sa loob ng bahay. Amen. Diba? Amen daw. Sige lang, sige. Intindihan po ba? Hindi po eh. Hindi po masusolusyonan ng palakasan ng boses. Ako po, hindi po palakasan ng boses. Pakinigan po yun. Kung gusto talaga natin na manatili yung love sa isa't isa, dapat marunong tayo makinig. Lalo na rin kay Lord. Naintindihan mo ba? Hindi lang po, kahit po mga kabataan rin po pala dito. Akala nyo, para lang sa magulang. Minsan ang mga magulang naghahantay rin ng panahon ng mga anak kasi yung ibang mga anak puro na lang po ML, puro na lang cellphone, puro na lang, di ba? Kung ano-ano pinaghahagawa, wala rin time sa magulang. Alam nyo, kahit po magulang nyo, tanungin mo, gusto rin nilang may panahon kayo sa kanila. At gusto rin nilang nakikinig rin kayo sa kanila and vice versa po. Intindihan mo ba? Para manatili yung pagmamahal sa loob ng bahay. Kasi wala naman pong matinong tao gustong away ng away sa loob ng bahay. Tama ba? Wala naman matinong. Lalo na bilang Kristiyano, gusto natin na may kapayapaan, may pagkakaisa, may pagmamahalan sa loob ng bahay. Kaya kailangan natin maglaan ng panahon at pakikinig. Higit sa lahat. Imbitahan natin si Lord. Siya yung tutulong at magtuturo sa atin kung paano gagawin po ito. Nakukuha ba? Second point na makikita po natin po dyan. Paano mananatili ang pagmamahal? Una, maglaan ng panahon ng pakikinig. Pangalawa, magtiwala sa panahon ng pagsubok. Sabihin nga natin, magtiwala. Mas malakas sigaw natin, magtiwala. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa akin. Alam niyo, napakahalaga po napakahalaga po nito yung salita pong pagtitiwala. Kung gusto nating manatili. Marami pong pagsasama ang nasisira, relasyon naghihiwalay. Bakit po? Una kasi nawawala yung... Sa totoo lang, hindi naman yung love Hindi po kadalasan yung love yung nawawala Ang unang nawawala yung trust. Sa totoo lang. Kasi minsan kaya ka nga nagsiselos kasi mahal mo Tama ba? Uy, yung kapatid ko, mayroong naliligaw na iba. Uy, si ganito, may ganyan, di ba? Para bang, minsan love mo nga, kaya ka nga kung hindi mo mahal hindi ka magsiselos. Pero ang unang nawawala kung minsan yung trust, yung pagtitiwala. Lalo na kung kasal na kayo, mga kapatid, napakahalaga yung pagtitiwala. Wag pong mawawala po ito. Wag pong mawawala yung pagtitiwala. Maging sa Diyos, mga kapatid, yung pagtitiwala natin kay Lord. At alam nyo, kaya sabi diyan, magtiwala sa panahon ng pagsubok. Kasi yung pagtitiwala, hindi naman yan masusukat kapag ka maayos ang buhay. Amen ba? Kapag ka masaya ang buhay, hindi ho doon napapatunayan yung pagtitiwala. Nung mapapatunayan mong nagtitiwala ka kapag ka nandun kayo sa kalagitnaan ng pagsubok at problema. Hello? Itindihan mo ba? No, kapag ka, sabi nga yung talagang maligalig o maalon ang pagsasama, maalon ang buhay, maraming pagsubok at pangangailangan ng problema, doon lumalabas po yung kung talagang nagtitiwala kayo sa isa't isa, kung talagang tayo nagtitiwala po sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Hello? So mga kapatid, kung meron kayong pinagdaraanan sa loob ng bahay, ng pamilya, lalo na mag-asawa, kung meron kayong higit na ipagpe-pray, Lord, tulungan mo kami una magtiwala sa iyo ng lubusan. At Panginoon, ibalik mo yung pagtitiwala namin sa isa't isa. Kasi once na nawala yan, kapatid, sa totoo lang yan yung unang-unang nawawala higit sa pagmamahal. Yung pagtitiwala. Nakukuha ba? Yung
yung story pa rin po ni Mary of Bethany, napakaganda pa rin. Na makikita natin pa rin po sa kanya na talagang pinamuhay niya po ito. Let's open our Bible in the book of John chapter 11 verses 28 to 32. Ang context po nito, na alam po natin po ito na si Lazarus na kapatid nila ay namatay. Una, nagkasakit muna. Tama ba? Nagkasakit muna si Lazarus. At nung nagkasakit si Lazarus, pinatawag nila si Jesus. Si Jesus, ang lapit lang naman sa Bethany. Hello? No? Sabi nga, nagpadala ng mensahe sila Mary and Martha sa Panginoong Jesus. Sabi nila na, Panginoon, ang iyong mahal na kaibigan ay may sakit. Baka pwede mo namang bisitahin, pwede mo namang kami pag-pray at pagalingin si Lazarus. Pero nung sabi ng Panginoon, hindi mo na tayo pupunta kay Lazarus. No, intentionally, nagpaliban pa ng ilang araw ang Panginoon bago siya pumunta. Nakukuho ba? At nung after a few days, saka sabi ni Lord, tara na, puntahan natin si Lazarus, gisingin natin siya. Diba? Ano pa nga sabi ng mga disciples, Lord, kung natutulog si Lazarus, ba't natin gigisingin? Makakabuti nga yung pagtulog para lalo siyang lumakas at bumalik. Intindihan, no? Pero alam ni Lord na si Lazarus ay namatay na. Nakukuha po? Nakukuha ba? No? So, namatay na si Lazarus at ito po yung story po nun. Basahin po natin from verses 28 to 32. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at pinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Verse 30. Wala pa si Jesus sa ngayon, naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha, nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas. Sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila, akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Verse 32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ano po? Alam niyo, wala na pong ibang higit pang matinding pagsubok na daraan po sa pamilya, yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Tama mo ba? Yung mawalan ka ng mahal sa buhay, ng kapatid, ng asawa, na mamatayan ka ng anak, wala na pong ibang lulungkot pa po yan. At ito po yung sitwasyon nila magkakapatid. Nung namatay po yung kapatid nila si Lazarus. At normally kapag may ganyan kabigat na problema, no, ako nga nung nagka-COVID po ako, nung na-delta po ako, nabalitaan niyo ba yun? Kasi at least siguro tayo nagka-COVID di ba? Nung na-delta po ako, birthday ko, no, birthday ko ako, naka-quarantine kami sa loob ng bahay namin. Hindi kami makalabas. At alam niyo, talagang grabe po yung, sabi ko, parang kukunin na rin ako ni Lord kasi talagang habol po yung paghinga ko, talagang grabe po at talagang tindi yung effect po sa akin. Ilang linggo po akong inuubo yung time na yun. Talagang akala ko mamamatay na ako yung time na yun. Nagka-COVID kami mag-asawa po ng birthday ko mismo, month of September po yun. At alam nyo, nung una, sesepan namin selfie pa kami mag-asawa, bang sa kwarto kami. Pero nung hindi na ako mahiga, kada higa ko, Lord, tulungan mo ko, Lord, tulungan mo ko. At alam mo, hindi mo maiwasan na, sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit mo ko hinahaang magkasakit? Tabo? Sabi ko, pinipilit ko namang maglingkod sa inyo ng tapat. Pinipilit ko namang gawin yung best ko sa'yo. Pero bakit mo hinahang? Pati pa ako yung nagkasakit pa. No, initially, normal kung minsan pagka nandun ka sa kalagitnaan, magtatanong ka sa Diyos, tama ho ba? Tama ho ba? Wala po akong, minsan kahit na anong tatag mo sa pananampalataya, kahit anong tagal mo na kay Lord, kahit na ang dami mo pang alam na memory verse at Biblia, kapag doon ka sa pagsubok, sometimes hindi maalis sa'yo bilang tao na magtanong ka sa Lord ng bakit, Lord? Bakit? Alam niyo, ito rin po yung naging question ko ni Maria dito. Sabi niya dito, Panginoon, sabi niya kay Lord, kung nandito lang kayo, sana hindi namatay yung kapatid kong si Lazarus. Hindi sana namatay. Pero ang isa po sa nakaka-amaze kapag in-observe po natin to, nagtanong siya kay Lord, tama ba?
Hindi lang nga siya nagtanong, para pa nga siyang nagtampo dyan eh. Tama ba? May hugot dito si Mary. Tama ba? Hello? Kasi feeling niya, Lord, parang hindi mo kami mahal ah. Parang pinabayaan mo kami ah. No, para saan pa yung mga panahon na welcome ka sa bahay namin, pinaghahanda ka namin, nakikinig kami sa'yo, sumusunod kami sa'yo, binibigay namin yung best namin sa'yo. Tapos sa panahon na kailangan ka namin, wala ka, Lord. Hindi mo kami tinulungan. Ang dami mong pinagaling na malulubang karamdaman, pero yung kapatid naming mahal mo, hindi mo pinagaling. Parang posible, hindi ko, wala po sa Bible yun, pero hindi malayo na parang katulad natin, ganun rin po yung nararamdaman ng magkapatid na to ni Martha at saka ni Mary. Naintindihan mo ba? Yun po yung hugot po nila po dito. Pero isa pong nakakamangha po dito, wag po natin kakalimutan, yes, may tampo siya kay Lord. Pero makikita natin dito, hindi po nawala yung kanyang pagtitiwala po sa Diyos. Amen ba? Hindi pa rin nawala yung kanyang pagtitiwala. Bakit? Kasi nung sabi pa lang po ni Jesus na, no, sabi pa lang po ng kapatid niyang si Martha, nandiyan ang Panginoon. Hinahanap ka. Di ba nung sabi ng Bible, dagli-dagli siyang tumayo. No? Hindi niya sinabing, kaya mo nga siya. No? Hindi, pinabayaan tayo niyan. Hindi niya ginawa yun. Nung narinig niyan, nandiyan ang guro. Sabi ng kapatid niyang si Martha, dagli-dagli siyang tumayo. No? At dagli-dagli siyang pinuntahan niyang Panginoon. At ano yung ginawa niya nung nakita niya si Jesus? Ano yung sabi ng Bible? Ha? Nagpatira pa siya. Nandun pa rin yung kanyang pagpakumbaba. Yes, parang may tampo siya, may hinanakit siya. Pero hindi po nawala yung kanyang pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng matinding pagsubok po ng buhay. Naintindihan po ba? Hello? Kung meron po tayong babantayan sa pagmamahal po natin sa Diyos, pagmamahal natin sa asawa natin, sa pamilya natin, ulitin ko yung, wag na mo pong yung mawawala yung pagtitiwala sa loob po ng bahay. Amen ba? Huwag na mo pong mawawala. Higit sa lahat, minsan, nawawala yung pagtitiwala natin kapag ka nangihina rin kasi yung pagtitiwala natin sa Diyos eh. Tama ba? Hello? Na po? Ulitin ko po, makinig po mabuti. Nababawasan yung pagtitiwala natin sa kapwa kapag ka nababawasan rin yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pero kapag kapansin niyo, pagka buong-buong pagtitiwala mo sa Diyos, minsan kahit na kala mo, tigasan ang ulo ng anak mo. Kala mo, talagang wala nang pag-asang magbagong anak mo. Pero kung buong-buo yung pagtitiwala mo kay Lord, binibigyan ka niya ng kapanatagan. Natututo ka pa rin magtiwala sa anak mo kahit na anong kulit niya. Kahit anong pasaway niyan, kahit na anong rebelde yan. Tama ba? Nakikita mo, ganyan rin ako dati, pero binago ko ni Lord. Nasusundan mo ba? Kapag buo yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sige, huwag mo kayo maya. Huwag mo lang tapikin mo na. Sabihin mo lang, kapatid, patuloy tayo magtiwala. Una kay Lord. Pangalawa sa mahal mo sa buhay. Amen mo ba? Pwede bang palakpakan po natin po yung ipag-pray po natin po ito para manatili yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal po sa atin sa loob ng bahay. Pag-pray po natin yung pagtitiwala. Kaya sabi po ng Bible in the book of Psalm chapter 56 verse 3, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Napakagandang talata po nito. Na 1, 2, 3, go! Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga pag-asa ko at tiwala. Diba? So sa panahon ng takot, ng problema, ng pagsubok, sabi niya, Lord, kayo pa rin yung Diyos namin, kayo, dakila pa rin kayo, makapangyarihan pa rin kayo. At sabi niya, ipagkakatiwala ko ang aking buhay. Ilalahag ako yung pag-asa ko at pagtitiwala sa iyo. Hindi ako magtitiwala sa trabaho ko, hindi ako magtitiwala sa tao. Sa iyo ko higit na magtitiwala sa panahon ng problema at pagsubok. Intindihan po? So kung gusto natin muli manatili yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal sa loob ng bahay, no, maglaan ng panahon at pakikinig. Pangalawa, no, yung sabi po dito na tayo po ay dapat na magtiwala
lalo na sa panahon ng pagsubok. Pangatlo ay last, sabi po ng Bible, ano po? Pangatlo, ang panghuling punto po natin dito, magbigay ng pinakamainam. Ayan. Bakit ba nadaanan yung pagbibigay na yan? No? Nandito tayo sa love, no? Alam niyo, totoo naman po, totoo po yung kasabihan, no? Na kapag mahal mo ang isang tao, nagbibigay ka. Hello? No, hindi pwedeng hindi ka magbibigay sa taong mahal mo. Nakukuha mo ba? At kapag ibibigay mo, magbibigay ka sa taong mahal mo, dapat yung pinakamainam yung palagi mong ibibigay. Hindi yung tira-tira. Naintindihan po? Bibili ka ng bulaklak, yung tira-tira doon, yung lantana, di ba? Tuyo-tuyo na, di ba? Hindi yun yung ibibigay natin. Ang bibigay natin yung pinakamainam kung totoong mahal natin. Let's open our Bible in the book of John chapter 12 verses 1 to 3. About kay Mary pa rin po ito. So unang sitwasyon, yung unang encounter niya kay Jesus, siya ay nakinig. Pangalawa, dumaan sila sa matinding pagsubok, namatay yung kapatid nilang si Lazarus. At pangatlo, ito po yung nabuhay na si Lazarus at malapit nang ipako si Jesus sa cross. Kaya pong sabi ng Bible, basahin po natin ng malakas po ito. Samahan niyo po ako sa pagbabasa po, please. 1, 2, 3, go! 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuo sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ayan. No? So ito po yung story na sabi doon, pakibalik nga po kapatid, in verse 1. Sabi doon, 6 na araw na lang. No, kapag binasa mo po yung last verse ng chapter 11, bago po ang John chapter 12 verse 1, yung mga huling talata po doon, alam niyo sabi po ng Bible, ito, very crucial tong time na to. Makinig po mabuti. Very crucial tong time na to. Bakit? Kasi tumitindi patindi po yung pagbabanta para hulihin at patayin si Jesus nung time na to. Na to the point nung sabi ni Jesus, tara pumunta tayo kila Lazarus. Sabi ng mga disciples, Lord, huwag ka nang pumunta doon. Di ba nga nung huli tayong pumunta doon, muntik ka na nilang patayin. Gusto ka na nilang pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Naintindihan po ba? Pero sabi ni Jesus, hindi, babalik ako doon. No? So alam niyo, nakakamanga, mga kapatid, nakakamanga, bakit ano bang meron tong magkakapatid na to? Na kahit na may banta ang buhay niya, at ang sabi ng Bible, 6 days na lang ipapako niya siya sa cross. Pero kailangan niya pa rin puntahan yung pamilya na to. Ano bang meron dito? Ano bang meron to sa magkakapatid na to? Na hindi matiis ni Lord kahit na mag-take pa siya ng risk para ikamatay niya, pupuntahan niya pa rin itong magkakapatid na to. Gano'n ba ka-special kay Lord itong magkakapatid na to, itong bahay na to? Kasi alam niyo itong magkakapatid na to, hindi lang ito naglalaan ng panahon at pakikinig kay Lord. Hindi lang ito nagtitiwala. Alam niyo, kung may isang nakakamangha pa sa kanila, kayang ibigay ng lahat ng magkakapatid nito yung pinaka-best para kay Lord. Handa silang magbigay ng pinakamahina. Naintindihan po. Kaya po sabi nga po dito, no, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay, verse 2, isang hapunan ang kanilang inihanda. Po, so naghanda sila. No? Malamang, sino ba naman yung hindi maghahanda? No? Yung kapatid mo, binuhay, hindi lang pinagaling, binuhay pa. Po? Talagang lahat talaga, ibibigay mo. Po? Ibibigay mo lahat. No? So naghanda sila na salo-salo. Sabi doon, si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Pero by this time, hindi na nagreklamo si Marta kasi natuto na siya. No? Na dapat inuuna pa rin ng Lord bago yung paglilingkod na to. Then in verse 3, sabi diyan, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. Sabi ko, nung na-share ko rin po ito sa preaching ko sa May Kawain, sabi ko, no, alam niyo po kasi, yung pabango, there's something po dyan na very unique ang pabango.
hindi mo lang siya naaamoy, no? Hindi lang nararamdaman ng senses mo, para bang tumatatak pa siya sa memorya mo. Tama ba? Kaya ako, sabi ko nga, naalala ko pa nung unang-unang date namin ng misis ko. Alam na alam ko yung pabango niya. No? Yung pabango niya, yung pabangong capture. No? Hindi nakakalam dito yung amoy niya. Talagang minsan, para bang nandun ka pa lang sa kanto, naaamoy niya. Kasi talagang mamahalimuya ko yung pabango na to. No po? No, di ba yung pabango, may pagka, ako naalala ko yung pabango ng tatay ko kahit nang tagal ng patay yung tatay ko. Yung amoy ng tatay ko, alam ko . No? Kasi there's something unique sa mga fragrance. Mga perfume . Hindi mo lang siya naaamoy, may memory, may alaala pa na biglang nagpa-flashback sa utak mo. Tama mo ba? Diba? Tama po ba? There's something po dyan. Kaya sabi po dito ng Bible, no, si Mary, no, kinuha niya yung, hindi lang sila naghanda, kinuha niya pa yung mamahaling pabango. Eh, yung may kanta ng alabaster jar. No, na nasa loob ng alabaster jar yung pabango na to. At ang sabi ng Bible, mamahalin tong pabango na to. Eh sabi nga nung nakita ng mga disciples, nakita ni Judas na, na para bang feeling nila sinayang yung pabango kay Jesus. Binuhusan mula ulo dahil sa sobrang dami umabot hanggang paa ni Jesus, yung pabango. At ang sabi ni Judas, sabi niya, naku, ang laking kasayangan naman yan. Bakit mo inaksaya yan? Sana pinagbili mo na lang yung pabango yan at pinakain natin sa mahihirap yung pinagbilhan. Bakit? Kasi sabi nila, no, 1 taong sweldo yan. Yung halaga ng pabango na yan. Apo, alam niyo, sabi ko nga sa church, ako nabe-bless ako sa ilang mga kapatiran po natin na ino-observe nila yung salita pong first fruit. May mga ganun akong kilala na kapag unang trabaho nila, yung unang buwang sweldo nila, binibigay nila ng buong-buo kay Lord. Yung first fruit na tinatawag. Yung bagay unang ani. Kasi yung first fruit, ino-observe ng mga Hudyo yun sa Bible. Yung unang-una nilang ani, halimbawa sa palaya nila, sa manggahan nila, lahat yan. First fruit ang tawag dyan, lahat yan para yan kay Lord. Ganun ang ino-observe nila. All the more na binibless sila ng Panginoon. At merong mga Kristiyano ngayon, ino-observe nila, hindi na yung pagtatanim, pero yung unang sweldo, unang buwan na sweldo, binibigay nila para kay Lord. Pero wala pa po akong nakikita na yung unang isang buong taong sweldo ay binigay kay Lord. Di ba? Di ba yung unang isang buong sweldo, di ba parang bang Lord, laki naman ito? At hindi lang malaki ito, Lord, paano naman yung pamasahe ko kung ibibigay ko ng buo ito sa'yo? Paano naman yung lunch ko at merienda ko? Paano naman yung pangangailangan namin sa bahay? Di ba? Isang buong sweldo pa lang, struggle ka na. Eh how much more kung 1 taon pa yung ibibigay mo kay Lord? Malamang naglupasay ka na. Kapag kasi sinabi ni Lord, 1 taong sweldo mo, bigay mo sa akin. No? So, hindi ko po inuutos yun. Gusto ko lang pong ipaalala at iparamdam kung gaano kahirap yung struggle na ginawa ni Mary dito. Magkano ba yung 1 taong sweldo ngayon? Mga 100,000 plus, tama ba? 150,000 siguro to 200,000, depende sa minimum salary. Naintindihan mo? Imagine mo yun. Magbibigay ka ng pabango na 100,000 ang presyo. Higit pa sa NMAX na motor. Ibibigay mo kay Lord. Di ba? Naintindihan po. Yung NMAX mo, inuhulugan mo 3 taon, 5 taon, di ba? Hello? Pero si Mary of Bethany, hindi siya natubili. Kaya sabi niya ng Bible, no, binuhos niya sa mga paa ni Jesus. Sa ibang salin, mula ulo. No? Dahil sa sobrang dami umabot sa paa ni Jesus. At sa ibang salin, no po, ang sabi ng Bible, yung alabaster jar, binasag to ni Mary. Sa totoo lang, yung pabango po ito na ginamit ni Mary, sa sobrang mahal nito, para lang daw kung pag nagalito sa mga hari ng time na yon. At kapag ginagamit nila nung time na to, papatak-patak lang po ito kasi sa sobrang mahal nga. Pino mo para bang isang dampi, 500, di ba? No? Isang pahig mo ng ganyan, 500, di ba? Kaya talagang titipirin mo ito kapag gagamitin mo to. Pero naman siguro sa sobrang bango nito, talagang nando ka pa lang sa Marimel, andyan na si kapatid, naamoy ko na. Diba? Intindihan mo ba?
Humahalimbuya ka na. Nakukuha ho ba? At napaka-special nito kasi bakit mahal to? Sabi ng Bible scholars, possible galing pa ng India to. So imagine nyo nung time ito, wala pa namang eroplano noon. Ano po? Ita-transport yung pabango galing sa India. Napaka-rare ng pabango na to. Tapos isang bagsakan, babasagin ni Mary of Bethany. At ang tingin ng mga tao ay kasayangan. Isang taong sweldo. Intindihan mo ba? Hello. Alam niyo po, minsan ba, kapag nagbibigay tayo kay Lord, parang bang napag-isip-isip na ba natin, parang dami ko na atang nabigay, parang sobra-sobra na ata itong tithes ito. Mabawasan nga ng kaunti. Di wala naman nakakaalam. Di naman alam ni Pastora to na binabawasan ko yung tithes ko. Kasi parang ang laki na eh. Di ba? Pang grocery na to, pang bahid na sa kuryente to, tsaka sa tubig. Di ba? Mabawasan na lang. Di ba? Mabawasan na lang. Ako. Alam naman ni Lord yung pangangailangan namin, dami namin bayarin. Alam niyo, pakinggan niyo po itong mabuti. Kapag nagbibigay ka ba sa taong mahal mo, kasama ba yung resibo? Nag-iipon ka ba ng resibo? Uy, nakaka 1.5 ka na. Last week, 3,000. 4.5 na ngayon. Diba? Ha? Kasama yung gift wrap. Oh, diba? Mga kapatid, kapag ganyan yung tao nagbibigay sa'yo, plastic yan. Hindi ka niya. Kapag binibilangan ka, no, kapag may kadikit na resibo, kapag ka nagbibigay, para bang nagiging mathematician, umuhusay sa math. Ang bilis mag-compute, di ba? Di ba parang katulog mga disciples, parang may calculator na hawak mo, isang taong sweldo yan. Naintindihan nyo ba? Kung totoong mahal natin, hindi po tayo nagbibilang. Amen ba? Hindi tayo nagbibilang. Hindi tayo nagkikwenta. All the more na pinag-iipunan natin, binibigyan natin yung best natin sa mahal natin sa buhay. Intindihan, no? Kaya alam nyo, minsan, kaya tama po yung Bible. Sabi po ng Bible, sabi po, pakikilig nga po yung verse sa Matthew chapter 6, verse 21. Ayan, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go! Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ulitin natin mas malakas, please. Samahan niyo po kayo dun sa likod. Laksan na po natin na babasa ho ba? Yan, base ka. Kapag hindi basa, papabili tayo ng isang TV ka din kay Pastor. Kay Pastor. Okay, basahin natin po ng malakas. Maganda po ito. 1, 2, 3, go! Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Napakalinaw po dito sabi ng Bible. Ang puso natin kung minsan masunurin po yan. At ang sabi, saan yan sumusunod? Kung saan mo dinadala yung pera mo, dun sumusunod yung puso mo. Amen ba? No? So, observe mo, saan pumupunta yung buong sweldo mo? Yung pinakamalaking pinupuntahan ng sweldo mo? Ibig sabihin natin yung heart mo. Saan mo pinaglalaanan yung pera mo? Nandun yung puso mo sa totoo lang. Sumusunod dun yung puso mo. Diba? Kung mas marami kang gasto sa kaibigan, eh malamang mas mahal mo yung kaibigan. Hindi mo totoong mahal yung pamilya mo, mahal mo sa buhay. Kasi hindi pa ako nagsabi niyan, huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Hindi tayo magkaaway. Naintindihan mo ba? Yun lang po sabi ng Bible, napakalinaw. Kung saan mo dinadala yung pera mo, nandun rin sumusunod yung puso mo. Kaya kung talagang mahal mo si Lord, bibigay mo yung para sa Kanya. Para yung puso mo, yung pagmamahal mo sa Kanya, susunod rin yan. Pansinin niyo po, sa mga taong Kristiyano nagbabackslide, ano yung unang-unang nawawala? Wow, babay itong mga taga-Manila, hindi pa nag-backslide ever. Kaso hindi namin alam yan. Mag-observe kayo kahit hindi ikaw. Ano yung unang-unang nawawala? Pagpe-pray ba? Pagpe-pray ba? Pagde-devotion ba? Hindi. Hindi ko yan yung unang-unang nawawala. Pagka daming problema niya, pray na pray yan. Pag-attend ba ng church? Hindi rin. Hindi ko yan yung unang nawawala. Listen carefully, makinig mong mabuti.
Hindi pagpe-pray, hindi pagbabasa ng Bible, hindi rin pag-church, hindi rin paglilingkuran ang unang-unang nawawala. Kadalasang unang nawawala yung pagbibigay sa Diyos. Ulitin ko po yan. Pagbibigay sa Diyos ang unang-unang nawawala. Ganyan, kasi yan yung mga bagay na hindi agad nakikita. Sometimes, physically present ka, nasa church ka, physically naglilingkuran ka, physically nasa prayer meeting ka, pero yung heart mo wala na. Bakit? Kasi even yung pinaglalaanan mo ng pera mo, nawawala na. Magtanong kayo sa mga taong nag-backside, kung totoo yan, kapatid, kung totoo sila sasagot sa'yo, magiging tapat yan sa'yo, unang-unang nawawala sa kanila yung pagbibigay nila ng kanilang tithes and offering kay God. Kasi yun yung malinaw. Gusto mong manatili yung pagmamahal mo kay Lord, ibigay mo yung pinaka-best para sa Kanya. Gusto mong manatili yung pagmamahal sa loob ng bahay niyo, huwag mong kuriputan yung mahal mo sa buhay. Huwag kang magkwenta, huwag kang mag-ipon ng resibo, huwag kang maging mathematician. Kasi kung totoong mahal mo yan, hindi ka magkwenta para dyan. Magsasakripisyo ka nga para dyan. Hindi ko makalimutan nung time na naniligaw pala ako sa misis ko. Eh wala naman akong pera nun. Graduate nga ako ng Mapua nun. Board passer nga ako. Eh nag-full time naman ako. Eh, wala pong pera, walang allowance. Talagang alam nyo, bago ako makabili ng bulaklak, talagang ilang araw ako hindi kakain. No? Tapos hindi ko pa makalimutan yung sabi pa ng kapatid nyo. Sabi niya, recorded ba ito? Pag i-upload ko. Sabi pa ng kapatid niya, Kuya Boy, ano ba naman yan? Bakit puro bulaklak? Bumili ka naman ng makakain natin para araw dito. Diba? O hindi, ano yung bulaklak makakain ba yan? Diba? Makikinabang tayo lahat. Sabi ko, tama na. Kailang, sabi ko, alam nyo, nung one time, hiyang-hiya ako, talagang bumili ako ng cake para may makakain. No? Sabi kasi, sabi nung kapatid, puro bulaklak. Kung pwede bang huyain yan? Alam niyo, siguro isang linggo, isang buwan na ako hindi kumain noon. Naglalakad ako para lang makabili ng cake. Diba? Para lang makabili ng Goldilocks ba yun? Red Ribbon? Basta cake na bilog yun, hindi ko makalimutan yun. No? At habang kinakain namin yun, talagang naalala ko yung mga panahon niya. Para makatipid ako ng pamasahe, maglalakad ako. Bakit? Ibibigay yung best ko? Kasi mahal ko yung liniligaw, mahal ko yung asawa ko eh. Handa ako magsakripisyo. Intindihan po ba? Alam nyo, ganun din po. Gusto natin manatili yung pagmamahal. Huwag po tayong matakot na ibigay yung pinakamahinap. Lalo na para kay Lord. Amen ba? And as we end, mga kapatid, as we end, sabi ko nga dito, isang nakakamangha pa po dito. Alam nyo, yung isang preaching ko nga, title ko na ni Sayang. And I would also like to end with this. Alam nyo, di ba, sasabi nung mga disciples, si Judas, mga disciples, sabi, sayang naman, inaksayaw mo. Di ba? Alam nyo, makinig pong mabuti, medyo mag-ready po tayo. Kasi, hindi po ibig sabihin binibigay natin yung best natin para kay Lord or para sa ibang tao. Minsan, hindi pa rin naaalis yung mga sobrang daming Marisol ba? Si Marisol Sol, di ba? Ang daming mga dada, ang daming mga gumawa ka nila mabuti, ang dami pang sinasabi. Di ba? So si Judas, okay lang kasi nagre-reflect siya ng unbeliever na, di ba minsan, naglilingkod ka kay Lord, sasabihin nila, ako baka naman lumampas ka ng langit niyan, sayang naman yung paglilingkod mo dyan sa church na yan, may pagkakapirahan ba dyan? Bakit ka adan ng adan dyan? Yayaman ka ba dyan? Di ba? Ang daming mga ganyan, no? Lalo ng mga hindi mananampalataya. Tama ho ba? Hello? Pero nakakalungkot, yung 11 other disciples, ganun na rin sila. Sabi rin nila, pagka binasa nyo yung ibang version sa gospel, sabi nila, hindi lang si Judas yung nagsalita na sayang. Pati yung 11 other disciples, sabi nila, sayang. Sana hindi mo na ginawa yan? Sana hindi mo na binasag? Kasi si Mary, no, intentionally, binasag niya. So, hindi niya lang gustong ipatak-patak kay Jesus yung pabango. Binasag niya yung alabaster jar kasi with the intention na talagang uubusin niya yung pabangong yun para kay Lord. Hindi niya tinipid si Lord. Hello, itindihan mo ba? Alam niyo kung minsan, masakit na yung makarinig ka ng kung ano-anong salita sa mga hindi mananampalatayang
kapag nagbibigay ka ng best para kay Lord. Pero minsan, higit na nakakalungkot kapag nakakarinig ka sa kapwa mo mananampalataya na dapat sila yung unang makakaintindi sa iyo, di ba? Sila yung unang makakaunawa sana sa iyo kasi kapwa mo sila mananampalataya. Kaya lang kung minsan, ang sakit na hindi mo in-expect sa kanila ka pa makakarinig ng masasakit na salita rin. Naintindihan po. Pero nung sabi ni Lord kay Mary, sabi niya sa mga disciples, sabi niya, huwag niyo siyang guluhin. Sabi niya sa katabi mo, huwag mo kong guluhin. Inibigay ko yung best ko kay Lord. Di ba sabi ni Jesus, huwag niyo nga siyang guluhin, tigilan niyo nga siya. Bakit? Kasi sabi ng Lord, ginawa niya yung pinakamainam para sa akin. Ginawa niya to bilang paghahanda sa aking paglilibing, sa aking kamatayan. Naintindihan niyo ba? Pakinggan niyo po itong mabuti. Di ba nung araw na si Jesus ay pinako sa cross, nung Friday, di ba? Anong nangyari ho doon? Di ba, mabilisan yung pagpatay. Kaya nga sabi ng mga Pariseo, hindi siya dapat manatiling nakahang sa cross. Ibaba agad siya at ilibing agad siya. Naintindihan niyo ba? At dahil sa mabilisan lang, wala na pong panahon para po siya ay lagyan ng mga spices. Wala nang panahon para i-anoint pa siya ng oil. Tama ba? Kaya nung Sunday, early morning ng Sunday, nung resurrection, anong sabi ng Bible? Maraming kababaihan ang pumunta sa libingan ni Jesus para magdala ng mga spices para i-anoint siya ng oil. Pero anong sabi ng Bible? Pagpunta ng mga kababaihan doon, wala na si Jesus. Bakit? Kasi muli na siyang nabuhay. Muli na siyang nabuhay. Tama ba? Hello? Muli nang nabuhay si Jesus. Kaya hindi na nila nagamit yung spices. Hindi na nila nagamit yung mga pabango. Huli na, para ipadama nila yung kanilang paglilingkuran kay Jesus. Wala na yun, wala na sa panahon. Naintindihan ko? So what if, pakinggan niyo kung mabuti po ito, what if kung si Mary of Bethany, nagdalawang isip siya, na ibigay niyo yung pinakamainam kay Lord. Na pwede sabihin niya, sayang na, saka ko na ito ibibigay kay Lord. Malamang kasama siya dun sa mga ilang kababaihan na nagsisi na hindi nila na ipakita yung kanilang pagmamahal at paglilingkuran kay Lord. Bakit? Kasi nabuhay ng muli si Jesus. Wala na yung opportunity para gawin nila yung tamang bagay sa Panginoon. Naintindihan ko. Alam niyo, the same thing with us. Katulad na nabanggit ko kaganina na nung nasa burol kami kagabi. Sabi nung nanay, sayang anak, sayang, sana napadama ko sana yung pagmamahal ko sa iyo ng higit. Intindihan ko. Sana wag mong hintayin yung panahon na magsisipo tayo. Kasi nagdududa tayo, nag-aalinlangan tayo na ipakita yung pagmamahal natin sa ating asawa, sa ating pong mga anak, sa ating pong mga kapatid, sa ating pong mga magulang. Eh what if, huwag naman sana kung biglang kunin niya ni Lord, doon tayo maghahagulgol. Tama ba? Minsan doon tayo bibili ng magaganda at puting bulaklak, kaya nga lang yung koronang bulaklak na yung nabibili natin. At hindi na maamoy ng mahal natin sa buhay. Intindihan po. Minsan, iisipin mo, saka na ako maglilingkod, saka na ako maglalaan ng panahon kay Lord kapag okay na ang lahat. Intindihan mo, hindi mo alam kung hanggang kailan ka malakas. What if kung bigla kang magkasakit at manghina ka na? Sasabihin mo sa'yo, sana pinili ko sana yung pinaka-best ko kay Lord. Intindihan po ba? Pwede bang lahat po tayong lahat ngayon ay tumayo? Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Ganda po nung inawit natin kaganina. Tama nga po yung sabi po ng kapatid natin na ating pong express yung love natin kay Lord. Naranahin natin yung Panginoon. Bakit po kasi? Totoo po yun eh. Totoo po yung mensahe po ng kanta. Sa totoo lang, maraming pagkakataon talagang hindi po tapat yung pagmamahal po natin sa Diyos. Tama ho ba?
even nga yung pagmamahal natin sa kapwa natin, hindi rin po tayo nagiging tapat. Pero alam niyo mga kapatid, no, one thing for sure, tama po yung Bible. Hindi man tayo tapat yung pagmamahal sa Diyos, pero nananatili pong tapat yung pagmamahal ni Lord sa atin. Amen ba? Eh di bang palakpakan natin yung Panginoon natin? Magsabit po tayo ng pasasalamat, ng pagpupuri, ng pagdakila. Sige po, habang nagpe-prepare po yung worship team, ating pong pasalamatan ng Lord. Sabihin natin na mahal natin siya. Sige po, huwag po tayong manatiling nakatayo, huwag po natin nanatili po nakatikom ang ating pong mga labi, ating pong pasalamatan ng Lord. Sabihin natin, Lord, mahal na mahal ko po kayo. Panginoon, Lord, sinasamba namin kayo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. We worship you, we honor you, God. We give you praise. We give you glory, Lord. Lord, we give you our adoration, Lord Jesus. Hallelujah. We worship your holy name. At tayo po'y manambangan sa Panginoon. Iba, di natulog ng kanta. Biglang luha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, ang harap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalao. O Jesus, pag-ibig mo, hanggang hindi nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Wala ka kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Minsan pa lahat ay nag-iiba. Ilan ang ibig ng kanta. Bilang luha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalao. O Jesus, pag-ibig mo, kaya hindi nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di magbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Wala ka kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Wala ka kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon,
pag-ibig mo sa akin. Kahit anong nangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa